Sa susunod na buwan na sisimulan ang malawakang pagkukumpuni sa EDSA na inaasahang magdudulot ng matinding traffic. At para maibsan yan, pinaplansya na ng gobyerno ang ilang programa, kabilang ang posibleng paglibre sa ilang bahagi ng Skyway at pagsasaayos ng mga pasilidad sa EDSA Bus Carousel. Nakatutok si Joseph Moro. Ihanda niyo na ang inyong mga sarili sa Carmageddon o hebigat na traffic kapag sinimulan na ang EDSA rebuilding o malawakang pagkukumpani ng EDSA na ayon sa MMDA ay sisimulan na sa June 13. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, bultuhan ang gagawing kumpuni dahil hindi na raw sasapat ang patsi-patsing reblocking o pag-aspalto lamang ng EDSA. Unang maapektuhan ang bahagi ng EDSA mula sa Rojas Boulevard sa Maynila hanggang sa Guadalupe sa Makati. Ayon sa DPWH, isa-isahing kumpunihin ang mga lane para hindi kailangan tuluyang isara ang EDSA para mabawasan ng traffic planong ilibre ang ilang bahagi ng Skyway. Yung mga kababayan natin na imbes na sa EDSA, meron silang ibang dadaanan, alternative na dadaanan. At ang pinakamadaling alternative na dadaanan ay ang Skyway. Nasa 2 taon na kukumpunihin ang EDSA at ayon sa Department of Transportation, hindi naman daw kailangan mag-alala ng mga gumagamit ng EDSA busway dahil meron pa rin yan, ilalabas na lamang at dedicated pa rin yan. Ang mawawalan ng lane ay yung mga private na mga motorista. Wala tayong magagawa. Kailangan unahin natin ang commuter. Kaya nga inaayos na ang ilang mga pasilidad sa EDSA Bus Carousel katulad ng pagpapagana ng 18 mga elevator sa 6 na estasyon nito. Naglagay na rin ng mga wheelchair lift para sa mga persons with disability tulad nito. Pinagbigyan naman ng Korte Suprema ang petisyon ng MMDA na i-lift o tanggalin ang Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP na ayon sa MMDA magagamit nila sa mas mabilis na paghuli sa mga traffic violator habang ginagawa ang EDSA. May patutupad na rin ito sa mga lungsod na may jurisdiksyon ng MMDA. Yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhulihin na lang namin through CCTV camera. Pinamamadali na rin ang pagtapos sa common station ng LRT, MRT3 at MRT7 na noong 2021 pa target matapos. Ininspeksyon ni Tony Dizon at nanghihinayang siya sa lampas 4 na taong pagkakatenga nito. Naghahanap ngayon ng bagong kontraktor ang DOTR para matapos na ito. Ang target natin by early 2027, tapos na lahat. Tapos na ang common station. Tapos na ang MRT7. And nakakonekta na tayo sa LRT1 papuntang MRT3 and MRT7. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.